everyone! Ito na naman po sila para sa ating ika-39th day na ating sharing ng devotion video. At sorry po, medyo late ang paggawa ko ng devotion video dahil nga statutory holiday talaga ngayon, kaso hindi ako lumabas dahil may party dito sa bahay nila amo. And ayan, it's 11 PM na, pero ngayon pa lang tayo gagawa ng ating devotion video dahil medyo late yung naging pahinga. But anyway, let us all continue and pasalamatan ng Diyos sa buong araw na ito na ating napagtagumpayan. So, Ama namin Diyos na makapangyarihan sila at muli nagpapasalamat po kami, Panginoon, para sa araw na ito, Panginoon, na inyong pagsama muli sa amin, Panginoon, na bagamat naging abala, Panginoon, dahil may naging ganap na party dito sa bahay, Panginoon. Ngunit salamat, Panginoon, sa kalakasan, Panginoon, at sa pag-iingat nyo, Panginoon, sa buhay na ipinagkaloob nyo sa akin sa buong araw na ito at sa lahat ng mga kapwa ko, Panginoon, na nananatiling may lakas, Panginoon, at buhay para harapin ang bawat araw ng bawat trabaho o mga ginagawa sa bawat araw, Panginoon. At ngayon, Panginoon, dadako po muli kami sa pag-aaral ng inyong salita, Panginoon. May your fresh revelation, Panginoon, at ang mga wisdom na nagmumula sa inyo, Panginoon, ang siyang nabigay liwanag sa amin upang maintindihan ang mga salitang ito na aming pagbubulay-bulayan, Panginoon. And we pray, Lord God, para sa paglukob ng inyong banal na Espiritu, Panginoon, at mataas lamang inyong pangalan at pangalan ng inyong anak na si Jesus, Panginoon, upang mas marami pang makakapakinig, Panginoon, ng tumanggap sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay, at upang malaman na sila ay maliligtas kung tatanggapin at papapasukin sa kanilang puso at isip ang inyong anak na si Jesus. Muli, binabalik po namin na lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, babasahin ko po yung Lucas 18:2. Sinabi niya, sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Mayroon daw isang lungsod na may isa ding hukom na walang takot sa Diyos at ito din daw ay walang iginagalang kahit isang tao. Application: dapat yatang ang isang hukom ay may takot sa Diyos para ito ay makapagbigay ng makatarungang hatol. Sa panahon kasi natin ngayon, ang mga hukom ay may mga nababayaran na at mas kinakampihan ang mga makapangyarihan o mayayaman. Kung minsan naman ay ang ating mismong kapwa, ang animo ay hukom sa iyo at sa iba. Napakadali nilang inuhusgahan ng isang tao base sa asal, pananalita, pananamit o sa pamilyang pinagmulan nito. At kahit dyan ay hindi rin nakaligtas si Jesus noong narito pa siya sa mundo, dahil kilala ang kanyang mga magulang sa laman na si Jose at Maria bilang mga mahihirap. Kaya kung nakakaranas man tayo ng panghuhusga ng kapwa, ay mapagtagumpayan nawa natin ito gaya ni Jesus. O purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. So, ayan nga, ngayon ang magiging topic naman is about sa tungkol sa isang hukom at sa byuda. Ayan, para po meron lang kayong background. Noong panahon kasi ng Israel is kapag byuda ka or byudo, yung wala ka na asawa, lalo kung babae ka, yun yung pinakamahirap kasi nga ang mga babae sa Israel is hindi pwede magtrabaho. Kumbaga, ang magtatrabaho talaga is mga lalaki. So, sa kanila, pinaka-main priority or kumbaga, mas nire-respeto o itinataas sa Israel ang mga lalaki. So, kapag halimbawa, namatay yung asawa mong lalaki, kapag ikaw ay biyudang babae, talagang mahirap yung kalalagayan mo kasi kumbaga nasanay ka na puro sa bahay lang, halimbawa nag-aasikaso ng bahay, naglilinis, tapos nag-aalaga ng mga anak, 'di ba? Syempre, kapag namatay yung asawa mo, edi paano ka na magtatrabaho or kikita, lalo na kapag ka matanda ka na, 'di ba? So, 'yun. So, meron lumalapit sa hukom, which is ang dito sa halimbawa yung hukom daw na 'yun is walang kinikilalang tao, yung kumbaga walang sinasantong tao, at wala rin pagkakilala sa Diyos. Pero sabi ko nga sa example dito, mas maganda na isang judge or hukom is merong takot sa Diyos para fair or just yung kanyang paghusga sa atin. But anyway, ayan, ang topic ko naman dito talaga
is, kumbaga tingnan naman natin yung ikalawang anggulo. Ayan, yung kumbaga, yung mga judge na kapwa natin. So, ayan, di ba, hindi maiiwasan yan na minsan, huhusga na ang isang tao. Halimbawa, kunyari ako, nagdamit ako na medyo sexy, or medyo kaakit-akit, ganyan. Halimbawa, may nag-imbita sa akin sa isang lugar, o, di ba? Siyempre, may mga tao, lalo na alam mo na, pag mga Pilipino or what or something, para titignan ka mula ulo hanggang paa. So, kikilatisin ka. May iba, ang magiging paghuhusga na sa'yo, malandi ka. May iba, paghuhusga na sa'yo is makamundong babae ka or what, or diba? Hanggang kung ano-ano na yung mga naging judgment nila sa'yo. Pero, kung halimbawa sa sarili mo, may tendency ka na manghusga ng kapwa mo, lagi mong tatandaan itong kwento ng tungkol sa babaeng nahuli sa pagsiping sa hindi niya asawa. Yun yung dapat sa Israel kasi kapag nagkakasala ka ay babatuhin ka hanggang mamatay. So, yun dapat yung magiging tawag dito, yung magiging hatol at naging hatol ng buong tao na nagsakdal dun sa babae. Pero babae lang ang dinala, hindi sinama yung lalaki kasi inaccepted nila yung lalaki. Kumbaga, tinwist ng politika at ng mga namamahala sa reliyon para yung babae lang ang mapaparusahan at hindi yung lalaki. At syempre, gusto din kasi nila na pagbintangan si Jesus na makasalanan or kinakampihan ang makasalanan. But, ang ginawa ng ating Panginoong Yesus ay noong ipinunta sa kanya yung babaeng nahuli na yun is siya yung ginagawang judge na kumbaga siya ang maghusga kung ano ang dapat gawin sa babae, kung ito ba ay dapat batuhin o hindi dapat batuhin. At syempre, alam naman natin na ang karunungan ng ating Panginoong Yesus ay mula sa Diyos, kaya alam na alam ng ating Panginoong Yesus kung anong magiging sagot doon. At ang kanya naging sagot, kung sino man ang walang kasalanan, yun ang mauunang bumato sa babae. At unti-unti pa isa-isa mula sa pinakamatanda na may mas maraming karanasan sa buhay at kaalaman ay nagsialisa ng mga tao hanggang walang natira kundi ang ating Panginoong Yesus lang at ang babaeng nahuli sa pakikiapid. At kahit ang ating Panginoong Yesus na alam nyo nang walang bayad ng kasalanan ay hindi din ninusgahan ang babaeng iyon, at kung hindi ay sinabihan na umuwi na at wag nang magkakasala. So, naunawaan ng ating Panginoong Yesus na malamang ang babaeng yun ay mayroon siyang pinagdadaanan sa buhay. Yun nga, hindi natin alam kung ano ang nagsadlak sa kanya para magawa ang bagay na yun. Ayan, may iba sasabihin, siguro baka niloko siya ng lalaki na sinabi wala siyang asawa or what. Or pwede rin naman na tawag dito, nagbebenta siya ng kanyang katawan para may maipangkain or mai-provide para sa pamilya niya, diba? So, iba-iba na mga reason. So, minsan, dapat maintindihan muna natin kung ano yung dahilan ng kapwa natin kung bakit ganun yung action nila, bakit ganun yung pananamit nila, bakit ganun yung behavior nila, or bakit ganun yung pag-aayos nila sa sarili nila, 'di ba? Na minsan ay kumbaga destructive para sa iba or parang mahuhusgan sila dahil sa ginagawa nila. May iba naman gusto nila na ganun talaga yung natural niya. Na gusto niyang pananamit, gusto niyang style kasi doon siya komportable or doon siya masaya, 'di ba? So minsan bago tayo maghusga, much better na kausapin muna natin yung tao, 'di ba? Na mahinahon na pakikipag-usap. And malay mo, kung mag-open up siya sa'yo, di thanks God. Pero kung hindi siya mag-open up sa'yo, irespeto mo lang yun. Kasi kanya-kanya naman tayo ng desisyon sa bawat bagay. Kung halimbawa is kagaya nga nun na may nagawa siya na alam naman niya masama, pero nagawa niya dahil merong yung kumbaga matinding dahilan kung bakit niya nagawa. Kahit minsan sabihin natin baka yung iba labag sa kalooban niya na gawin yun, na
makiapid sa iba, pero dala nga ng pangailangan ay kinailangan niyang gawin. So, we are not here to judge, but we are here to love, to heal, to comfort, and to help our fellow men or ang ating kapwa para matulungan sila kung halimbawa sila ay pagod sa buhay, pagod sa trabaho, yung kagaya nga na nauna in-explain ko na kagabi na maging kasangkapan tayo ng Diyos para makatulong sa ating kapwa sa iba't ibang bagay na pwede natin silang matulungan. So, you can advise, pwede kang makinig sa kanila, and you can pray for them as well. Ayan, kung halimbawa hindi pa sila tumatanggap sa ating Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas, makakatulong yan to pray for them, and para hindi na rin sila muling magbalik pa sa kung ano man yung kanilang ginagawang masama, or kung halimbawa sa pag-uugali man yan or sa pananalita and sa mananamit, is mabago nila yung kanilang sarili to become a better person. So, let's give everyone a chance. Huwag natin silang tutuldukan agad na ganun agad yung judgment natin sa kanila. Dahil sabi nga, hindi tayo ang tamang tagapag-judge ng kahit sino dahil tayo ay may bahid ng kasalanan. Walang ibang may karapatang mag-judge sa tao, kundi ang Diyos na nakakakita ng puso at isip na nilalaman ng bawat individual or bawat tao. So, siya lang ang makakapag-husga at hindi tayo. Kaya, ang ating magiging tungkulin ay mahalin, unawain at patawarin ang ating kapwa kung ito man ay nakakagawa ng mali sa atin or sa iba. And, ayan, makatulong tayo para sa paglagong espiritual and paglago nila into glory to glory, basta maging daan lang tayo ng Diyos para sa kanila. Ayan, sana maging kaligayahan po natin na tayo ay makatulong at makapagbahagi sa ating kapwa ng mga pagpapayong mabuti at nakalulugod sa paningin at harapan ng ating Diyos. And syempre, wala ibang maitataas kundi ang ating Diyos, ang ating Panginoong Yesus at ang banal na Espiritu na siya maghari sa isip at puso ng bawat isa. So, let us all end up into prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat muli. Salamat po Panginoon na alam namin kayo ang aming dakila at makatarungang hukom Panginoon. At wala po kaming karapatan Panginoon na manghusga ng aming kapwa Panginoon. Sapagkat kayo ang nakakakita ng nilalaman ng puso at isip ng bawat isa Panginoon. Kaya kung meron man po kaming tendency, Panginoon, na manghusga ng aming kapwa, Panginoon, kami po ay i-rebuke ninyo, Panginoon, at i-correct po, Panginoon, upang maintindihan namin, Panginoon, na kami ay walang karapatang manghusga ng aming kapwa, Panginoon, sapagkat hindi namin alam ang mga tunay na pinagdadaanan at nilalaman ng kanilang puso at isip, lalo na kung ito ay hindi sasabihin o hindi ikikwento ng taong yun, Panginoon. At muli, Panginoon, alam po namin na sasamahan nyo kami sa araw ng bukas, Panginoon, upang magawa na naman namin ng may kaayusan, Panginoon, at may lakas ang mga trabaho at mga dapat namin gawin, Panginoon. Salamat sa pag-iingat, salamat sa pagbubuhos sa amin ng mga blessings, Panginoon, na hayag man o di hayag, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa aming mga nagiging pagkain sa bawat araw, Panginoon, at sa kapatawaran, Panginoon, sa bawat kasalanang nagagawa namin, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay patuloy mo kaming pag-initin sa aming pagsisilbi at paglilingkod sa inyo, Panginoon. At ito rin ay maibahagi namin at maipakita at maiparamdam sa aming kapwa, Panginoon, upang maunawaan nila, Panginoon, na mayroong Diyos na katulad nyo, na nagmamahal, umuunawa at nagpapatawad sa amin, at nais na magkaroon ng magandang relasyon at maging close sa inyong muli ang bawat isa sa amin, Panginoon. Muli, kayo po ang madakila at maitaas sa buhay namin, Panginoon, at hindi kami at gawin lamang tungtungan ng inyong kalwalhatian, Panginoon. Muli, ibinabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night po sa ating lahat and God bless. Bye!